Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Paglalantad sa mga Antikristo. Ikasyam na item. Ginagawa nila ang kanilang tungkulin para lang maging tanyag sila at maisakatuparan ang kanilang sariling mga interes at ambisyon. Hindi nila kailanman isinasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at ipinagkakanulupa ang mga interes na iyon. Ipinagpapalit para sa kanilang personal na kaluwalhatian. Ikawalong bahagi. Kapag nagdudulot ng mga kaguluhan sa iglesia ang mga Antikristo, mabuti ba o masama ang bagay na iyon? Masama. Paano iyon naging masama? Nagkamali ba ang Diyos? Hindi ba maingat na nagbantay ang Diyos at pinayagan ba niyang makapasok ang mga Antikristo sa sambahayan niya? Hindi ganoon. Kung gayon, ano ang nangyayari? Pinahihintulutan ng Diyos ang mga Antikristo na makapasok sa iglesia upang lumago tayo sa pagkilatis. Matuto tayo kung paano kilatisin ang kanilang kalikasang diwa. Hindi hayaang lokohin tayong muli ni Satanas at magawa nating manindigan sa ating patotoo sa Diyos. Ito ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Palagi nating sinasabi kung gaano kabuktot, kalupit, at kamapaminsala si Satanas. Natutol at namumuhi si Satanas sa katotohanan. Pero nakikita mo ba ito? Nakikita mo ba kung ano ang ginagawa ni Satanas sa espiritual na mundo? Kung paano ito nagsasalita at kumikilos, kung ano ang saloobin nito sa katotohanan at sa Diyos, kung saan nakalagak ang kabuktutan nito, hindi mo nakikita ang anuman sa mga bagay na ito. Kaya, paano man natin sabihin na buktot si Satanas, na nilalabanan nito ang Diyos, at natutol ito sa katotohanan, sa iyong isipan, isa lamang itong pahayag. Wala itong tunay na larawan. Napakahungkag nito at hindi ito praktikal. Hindi ito maaaring magsilbing isang praktikal na sanggunian. Ngunit kapag nakaugnayan ng isang tao ang isang Antikristo, nakikita niya ng medyo mas malinaw ang buktot at malupit na disposisyon ni Satanas at ang diwa nito natutol sa katotohanan at ang pagkaunawa niya kay Satanas ay medyo mas matalas at praktikal. Kung wala ang mga tunay na tao at halimbawang ito na nakakasalamuha at nakikita ng mga tao, ang kanilang di umano ay pagkaunawa sa katotohanan ay magiging malabo, hungkag at hindi praktikal. Ngunit kapag tunay na nakakaugnayan ng mga tao ang mga Antikristo at masasamang taong ito, nakikita nila kung paano gumagawa ng masama at lumalaban sa Diyos ang mga ito at natutukoy nila ang kalikasang diwa ni Satanas. Nakikita nila na ang masasamang tao at Antikristong ito ay ang reinkarnasyon ni Satanas, na ang mga ito ang mga buhay na Satanas, ang mga buhay na dyablo. Maaaring magkaroon ng gayong epekto ang pakikipag-ugnayan sa mga Antikristo at masasamang tao. Kapag nareinkarnasyon si Satanas bilang isang masamang tao o Antikristo, limitado lang ang kakayahan ng katawang laman nito, pero kaya pa rin itong gumawa ng napakaraming masamang bagay at magdulot ng napakaraming problema at maging napakabuktot at lihim na mapanira sa gawa. Sa makatuwid,
Ang kasamaang ginagawa ni Satanas sa espiritual na mundo ay tiyak na higit na mas malaki ng 100 o 1,000 beses kaysa sa kabuuan ng mga nagawa ng lahat ng masamang tao at antikristo na namumuhay sa laman. Kaya, ang mga aral na natututunan ng mga tao sa pakikisalamuha sa masasamang tao at mga antikristo ay malaking tulong sa kanila na magkaroon ng pagkilatis at malinaw na makita ang mukha ni Satanas. Dahil dito, natututo ang mga tao na kumilatis kung anong mga bagay ang positibo at kung anong mga bagay ang negatibo, kung ano ang kinasusuklaman ng Diyos at kung ano ang kaaya-aya para sa Kanya, kung ano ang katotohanan at kung ano ang maling paniniwala, kung ano ang katarungan at kung ano ang kabuktutan, kung ano mismo ang kinamumuhian ng Diyos at kung ano mismo ang minamahal niya, kung sino ang mga taong itinatakwil at itinitiwalag ng Diyos at kung sino ang mga sinasang-ayunan at nakakamit niya. Walang saysay na subukang intindihin ang mga katanungang ito sa pamamagitan lamang ng mga doktrina. Dapat maranasan ng isang tao ang maraming bagay, lalo na ang panlilihis at panggugulo ng masasamang tao at mga antikristo. Kapag nagkaroon ng tunay na pagkilatis ang isang tao, saka lang siya makakaunawa sa maraming katotohanan at magkakaroon ng mas malalim at praktikal na pagkaunawa sa kung ano ang hinihingi ng Diyos at kung ano ang nais niyang makamit. Hindi ba't humahantong ito sa mas malalim na pagkaunawa sa mga layunin ng Diyos? Dahil dito, hindi ba't mas makatitiyak ka na ang Diyos ang katotohanan at ang siyang pinakakaibig-ibig? Tinuturuan ng Diyos ang mga tao ng mga aral at ng pagkilatis habang dinaranas nila ang mga bagay-bagay. At tiyak na sinasanay rin niya ang mga tao habang ibinubunyag ang iba't ibang uri ng tao. Kapag nakakatagpo ang ilang tao ng isang masamang tao o isang antikristo, hindi sila naglalakas loob na ilantad o tukuyin ito, at hindi sila naglalakas loob na makipag-ugnayan dito. Natatakot sila at sinusubukan na lang nilang iwasan ang taong ito na parang nakakita sila ng makamandag na ahas. Masyadong mahina ang loob ng mga gayong tao para matuto ng mga aral at hindi sila magkakaroon ng pagkilatis. Kapag nakakatagpo ang ilang tao ng isang masamang tao o isang antikristo, hindi nila binibigyang pansin ang pagkatuto ng mga aral o pagkakaroon ng pagkilatis. Pinapairal nila ang init ng ulo nila sa pakikitungo nila sa masamang tao o antikristo. At kapag dumating ang oras para ilantad at tukuyin ang isang antikristo, wala silang silbi at wala silang magawang anumang praktikal na bagay. Nakikita ng ilang tao na gumagawa ng malaking kasamaan ang isang antikristo at nakakaramdam sila ng pagtutol dito sa puso nila, pero pakiramdam nila ay wala talaga silang magagawa tungkol dito, na hindi sila pwedeng makialam. Dahil dito, arbitraryo silang pinaglalaruan ng antikristo at patuloy nila itong tinitiis at tinatanggap na lamang nila ang sitwasyon. Pinahihintulutan nila ang antikristo na kumilos ng walang pakundangan at guluhin ang gawain ng iglesia at hindi nila ito inuulat o inilalantad. Nabigo sila sa responsibilidad at tungkulin nila bilang mga tao. Sa madaling salita, kapag ang masasamang tao at mga antikristo ay gumagawa ng kaguluhan at kumikilos ayon sa gusto nila,
Ibinubunyag nito ang iba't ibang uri ng tao. At syempre, nagiging pagsasanay rin ito para sa mga taong naghahangad sa katotohanan at may pagpapahalaga sa katarungan. Binibigyang kakayahan silang lumago sa pagkilatis at kabatiran, may matutunan at maunawaan ang mga layunin ng Diyos mula rito. Aling mga layunin ng Diyos ang naunawaan na nila? Ipinakita sa kanila na hindi inililigtas ng Diyos ang mga antikristo, kundi ginagamit lamang ng Diyos ang mga antikristo para magserbisyo, at na kapag natapos na ang mga antikristo sa pagseserbisyo, ibinubunyag at itinitiwalag sila ng Diyos at pinarurusahan sila sa huli, sapagkat sila ay masasamang tao at kay Satanas. Ang inililigtas ng Diyos ay isang grupo ng mga tao na, sa kabila ng mga tiwaling disposisyon nila, ay nagmamahal sa mga positibong bagay at kumikilala na ang Diyos ang katotohanan at nagpapasakop sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos, at na, pagkatapos makagawa ng pagsalangsang, ay nagagawang tunay na magsisi. Kayang tanggapin ng mga taong ito ang mapungusan, mahatulan at makastigo, at higit pa rito, nagagawa nila itong harapin ng tama kapag inilalantad sila o kapag tinutukoy ng ibang tao ang mga isyu nila. Ang mga taong kayang tumanggap nito at magpasakop dito at matuto mula rito paano man gumagawa ang Diyos. Ito ang grupo ng mga taong tunay na sumusunod sa Diyos, dumaranas ng kanyang gawain at nakakamit niya. Dito nagtatapos ang pagbabahaginan natin sa mga pagpapamalas ng kung paano tinatrato ng mga antikristo ang pagkakapungos. Kalaunan, makakakita kayo ng ilang halimbawa na personal ninyong nakita o naranasan at mahihimay ninyo ang mga ito at magbabahaginan kayo tungkol sa mga ito batay sa diwa ng mga ito, upang magkaroon ng pagkilatis ang mga kapatid. Ano ang layon ng pagkakaroon nila ng pagkilatis? Para bigyang kakayahan ang mas maraming tao na itakwil ang mga antikristo, hadlangan at limitahan ang masasamang gawa nila sa iglesia, at pigilan sila na magdulot ng mga paggagambala at kaguluhan sa iglesia at sa mahahalagang lugar kung saan gumagawa ang mga tao ng mga tungkulin o na magdulot ng anumang kawalan sa gawain ng iglesia. Ito ay tinatawag na paggapos sa mga antikristo at masasamang tao. Bagamat karamihan sa mga antikristo ay hindi hayagang nanghusga o lumaban sa Diyos sa iglesia, palihim silang gumagawa ng maraming kasamaan. Ginugulo nila ang buhay iglesia at hinahadlangan at ginugulo nila ang mga leader at manggagawa na nagbabahagi sa katotohanan at kumikilos ayon sa mga prinsipyo. Nagsasabi sila ng mga komentong hindi pinag-isipan at mga arbitraryong panghuhusga sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Kinokondina pa nga nila ang mga leader at manggagawa, nililihis ang hinirang na mga tao ng Diyos at ginugulo ang gawain ng iglesia na nakakaapekto sa mga resulta ng paggawa ng hinirang na mga tao ng Diyos sa kanilang mga tungkulin. Ito ang malaking kasamaan ng panggugulo sa gawain ng Diyos. Dapat malaman ng lahat ng hinirang na mga tao ng Diyos na malaking kasamaan ang ginagawang kasamaan ng mga antikristo, isang kahindik-hindik na kasamaan na walang kapatawaran. Kaya naman, palaging punterya ng paggapos at paghihigpit sa sambahayan ng Diyos ang mga antikristo.
Kailangang mapatalsik ang mga antikristo mula sa iglesia. Naaayon ito sa layunin ng Diyos. Kung tinutulutan ang mga antikristo na maging sutil at arbitraryo sa isang iglesia, na sumigaw ng anumang islogan at argumentong nais nila para kontrolin at pagbantaan, o ilihis at iligaw ang mga kapatid, at binabaliwala ito ng mga leader at manggagawa at hindi sila kumikilos, at hindi sila naglalakas loob na ilantad o pigilan ang mga antikristo sa takot na mapasama ang loob ng mga ito. At dahil dito, arbitraryong pinaglalaruan at ginugulo ng mga antikristo ang mga kapatid sa iglesyang iyon. Kung gayon, mapagpalugod ng mga tao ang mga leader ng iglesyang iyon, mga basura sila na dapat itiwalag. Kung mayroong pagkilatis sa mga antikristo at masasamang tao ang mga leader ng isang iglesia, at binibigyang kakayahan nila ang hinirang na mga tao ng Diyos na tumindig at ilantad ang mga ito, at alisin ang mga dyablo para maprotektahan ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Kung gayon, maipapahiya nito ang mga dyablo at si Satanas, at matutugunan din nito ang layunin ng Diyos. Ang mga leader ng iglesyang ito ay mga leader na pasok sa pamantayan at nagtataglay ng katotohanang realidad. Kung nagdurusa ang isang iglesia dahil sa panggugulo ng isang antikristo, at pagkatapos na matukoy at maitakwil ng mga kapatid, walang habas na ginagantihan, inaapi at kinokondina ng antikristo ang mga kapatid, at kung walang ginagawa ang mga leader ng iglesia, kung nagbubulag-bulagan sila at sinusubukang hindi mapasama ang loob ng sinuman, kung gayon, mga huwad na leader ang mga leader na iyon. Mga basura sila at dapat itiwalag. Bilang isang leader ng iglesia, kung hindi magagamit ng isang tao ang katotohanan para lutasin ang mga problema, kung hindi niya kayang tukuyin, limitahan, at pangasiwaan ang mga antikristo, kung hahayaan niya ang mga antikristo na malayang gawin ang anumang nais ng mga ito sa loob ng iglesia, mag-amok, at kung hindi niya maprotektahan ang hinirang na mga tao ng Diyos mula sa pagkalihis, at hindi rin niya maprotektahan ang hinirang na mga tao ng Diyos para magawa nila ng normal ang tungkulin nila, at dagdag pa rito, kung hindi niya kayang panatilihin ang normal na pag-usad ng gawain ng iglesia, kung gayon, basura ang leader na iyon at dapat na itiwalag. Kung ang mga leader ng iglesia ay takot na ilantad, pungusan, limitahan, at aksyonan ang isang antikristo dahil malupit at mabagsik ang antikristo, at kaya tinutulutan nila itong magwala sa iglesia, maging tirano, gawin ang anumang nais nito, at iparalisa ang karamihan sa gawain ng iglesia, pinatitigil ang gawain. Kung gayon, ang mga leader ng iglesyang ito ay mga basura rin at dapat na itiwalag. Kung dahil sa takot sa paghihiganti, ay hindi kailanman nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga leader ng iglesia na ilantad ang isang antikristo, at hindi nila kailanman sinubukang pigilan ang masasamang gawa ng antikristo na humantong sa malaking hadlang, kaguluhan, at pinsala sa buhay iglesia at sa buhay pagpasok ng mga kapatid. Kung gayon, basura din ang mga leader ng iglesyang ito at dapat itiwalag. I-endorso ba ninyo na patuloy na mamuno ang mga gayong tao? Kung gayon, ano ang dapat ninyong gawin kapag nakatagpo kayo ng mga ganitong leader? Dapat mo silang tanungin,
Gumagawa ng napakalaking kasamaan ang mga antikristo. Kumikilos sila ng walang pakundangan sa iglesia. Sinusubukan nilang mangibabaw. Nagagawa mo bang pigilan sila? May lakas ka ba ng loob na ilantad sila? Kung hindi ka maglalakas loob na umaksyon laban sa kanila, dapat kang magbitiw. Magbitiw ka na agad. Kung pinoprotektahan mo lang ang sariling mga interes ng laman mo at ibinibigay mo ang mga kapatid sa mga antikristo at masasamang tao dahil natatakot ka sa mga antikristo, kung gayon, dapat kang isumpa. Hindi ka angkop na maging leader. Isa kang basura, isang patay na tao. Dapat ilantad at tanggalin ang mga gayong huwad na leader. Hindi sila gumagawa ng tunay na gawain. Kapag nahaharap sa masasamang tao, hindi nila pinoprotektahan ang mga kapatid. Bagkus ay lumuluhod sila sa harap ng masasamang tao, nagpapahinuhod sa mga ito, at nagmamakaawa, namumuhay ng isang walang dangal na pag-iral. Basura ang mga gayong leader. Mga taksil sila at dapat silang itakwil. Sunod, pagbabahaginan natin ang isa pang punto. Iyon ay kung paano na ilalantad ang saloobin ng mga antikristo sa mga kinabukasan at kapalaran nila kapag pinupungusan sila. Ang ilang antikristo na gumagawa sa sambahayan ng Diyos ay tahimik na nagpapasyang kumilos ng napakaingat para maiwasang magkamali, mapungusan, galitin ang itaas o mahuli ng kanilang mga leader na gumagawa ng masama at tinitiyak nila na may nanonood kapag gumagawa sila ng mabubuting gawa. Subalit, gaano man sila kaingat, dahil mali ang kanilang mga motibo at ang landas na kanilang tinatahak, at dahil nagsasalita at kumikilos lamang sila alang-alang sa kasikatan, pakinabang at katayuan at hindi nila kailanman hinahanap ang katotohanan, madalas nilang nabagin ang mga prinsipyo, gambalain at guluhin ang gawain ng iglesia, kumilos bilang mga alipin ni Satanas at madalas pa ngang gumawa ng maraming pagsalangsang. Lubhang karaniwan at napakatipikal para sa gayong mga tao na lumabag ng madalas sa mga prinsipyo at gumawa ng mga pagsalangsang. Kaya, mangyari pa, napakahirap para sa kanila na maiwasang mapungusan. Nakita nila na nabunyag at natiwalag ang ilang antikristo dahil mahigpit na pinungusan ang mga ito. Nakita ng sarili nilang mga mata ang mga bagay na ito. Bakit kumikilos ng napakaingat ang mga antikristo? Ang isang tiyak na dahilan ay na natatakot ang mga ito na mabunyag at matiwalag. Iniisip ng mga ito, kailangan kong mag-ingat. Total, sa pag-iingat nagmumula ang kaligtasan at payapa ang buhay ng mabubuti. Kailangan kong sumunod sa mga prinsipyong ito at paalalahanan ang sarili ko sa bawat sandali na iwasang gumawa ng mali o mapasok sa gulo. At kailangan kong pigilan ang aking katiwalian at mga intensyon at huwag hayaan na makita ang mga ito ng sinuman. Basta't hindi ako gumagawa ng mali at magtitiyaga ako hanggang sa huli, magtatamo ako ng mga pagpapala, makaiiwas sa mga kapahamakan at magtatagumpay ako sa aking pananampalataya sa Diyos. Madalas nilang himukin ang kanilang sarili, engganyohin at hikayatin ang kanilang sarili sa ganitong paraan. Sa loob-loob, naniniwala sila na kung gagawa sila ng mali, labis na mababawasan ang kanilang mga pagkakataong magtamo ng mga pagpapala.
Hindi ba ito ang kalkulasyon at paniniwalang nasa kaibuturan ng kanilang puso? Kung isasantabi kung tama ba o mali ang kalkulasyon o paniniwalang ito ng mga antikristo, batay rito, ano ang lubos nilang ipag-aalala kapag pinupungusan sila? Ang kanilang kinabukasan at kapalaran. Iniuugnay nila ang mapungusan sa kanilang mga kinabukasan at kapalaran. May kinalaman ito sa kanilang buktot na kalikasan. Iniisip nila sa kanilang sarili, pinupungusan ba ako ng ganito dahil ititiwalag na ako? Dahil ayaw sa akin ng mga tao? Patitigilin ba ako ng sambahayan ng Diyos sa paggawa ng tungkuling ito? Hindi ba ako mukhang mapagkakatiwalaan? Papalitan ba ako ng ibang mas magaling? Kung ititiwalag ako, pagpapalain pa rin ba ako? Makapapasok pa rin ba ako sa kaharian ng langit? Mukhang hindi naging masyadong kasiyasiya ang aking paggampan, kaya kailangan kong maging mas maingat sa hinaharap at matutong maging masunurin at kumilos ng maayos at hindi gumawa ng anumang gulo. Kailangan kong matutong maging mapagpasensya at manatiling buhay kapag naiipit sa isang mahirap na sitwasyon. Araw-araw, kapag gumagawa ako ng mga bagay-bagay, kailangan kong isipin na tumutulay ako sa lubid. Hindi ako maaaring maging kampante. Bagamat walang ingat kong nailantad ang sarili ko sa pagkakataong ito at napungusan ako, mukhang hindi naman masyadong istrikto ang tono nila. Tila hindi gaanong malubha ang problema. Tila may tsansa pa rin ako. Makatatakas pa rin ako sa mga kapahamakan at mapagpapala pa rin, kaya dapat natanggapin ko na lang ito ng mapagpakumbaba. Mukhang hindi naman ako tatanggalin, lalong hindi ako ititiwalag o patatalsikin, kaya matatanggap ko ang mapungusan sa ganitong paraan. Isang saloobin ba ito ng pagtanggap sa pagpupungos? Tunay ba itong pagkilala ng isang tao sa kanyang tiwaling disposisyon? Talaga bang pagnanais ito na magsisi at magbagong buhay? Pagiging tunay na determinado ba itong kumilos ayon sa mga prinsipyo? Hindi. Kung gayon, ay bakit sila kumikilos ng ganito? Dahil sa kaunting pag-asa na maaari nilang iwasan ang mga kapahamakan at mapagpapala sila. Hanggat naroon pa rin ang kaunting pag-asa na iyon, hindi nila maaaring ilantad ang kanilang sarili. Hindi nila maaaring ihayag ang tunay nilang pagkatao. Hindi nila maaaring sabihin sa iba kung ano ang nasa kaibuturan ng kanilang puso. At hindi nila maaaring hayaang malaman ng iba ang kinikimkim nilang sama ng loob. Kailangan nilang itago ang mga bagay na ito. Kailangan nilang magpakumbaba at manahimik dahil sa takot at hindi tulutang makita ng iba ang tunay nilang pagkatao. Sa makatwid, hindi talaga sila nagbabago matapos mapungusan at patuloy nilang ginagawa ang mga bagay-bagay na tulad ng dati nilang ginagawa. Kaya, ano ang prinsipyo sa likod ng kanilang mga kilos? Para lamang protektahan ang sarili nilang mga interes sa lahat ng bagay. Anumang mga pagkakamali ang magawa nila, hindi nila ipinapaalam iyon sa iba. Kailangan nilang ipaisip sa lahat ng nasa paligid nila na perpekto silang tao na walang mga kapintasan o depekto at na hindi sila nagkakamali kailanman. Ganito sila kung magbalat kayo. Matapos ang matagal nilang pagbabalat kayo, nagiging tiwala sila na kahit papaano ay tiyak na makakaiwas sila sa kapahamakan, mapagpapala sila
at makapapasok sa kaharian ng langit. Ngunit dahil madalas nilang nilalabag ang mga prinsipyo sa mga kilos nila, nagulat sila nang mapungusan sila. Masakit para sa kanila ang mapungusan. Labis na akong nagdusa. Paano ninyo nagagawang pungusan ako? Bakit hindi pa nangyayari sa akin ang dakilang bagay ng pagtanggap ng mga pagpapala? Bakit napakalayo pa rin itong mangyari sa akin? Kailan matatapos ang pagdurusang ito? At kapag naririnig nila ang mga salita ng pagpupungos, iniisip nila, kung muli akong magiging pabasta-basta at hindi ko hahangarin ang katotohanan, at sutil akong gagawa ng masasamang bagay na nakakagulo sa gawain ng sambahayan ng Diyos, matitiwalag at mapapatalsik ako. Hindi ba't mawawala sa akin ang mga kinabukasan at kapalaran ko? Ang lahat ng pagdurusang dinanas ko sa mga taon ng pananampalataya sa Diyos ay magiging walang saysay lahat. Paulit-ulit silang nagpapasensya at nagpipigil sa sarili at sa puso nila. Sinasabi nila na, kailangan kong tiisin ito. Kailangan kong tiisin ito. Kung hindi ko ito titiisin, masasayang lang ang lahat ng pagdurusa at kawalang katarungan na dinanas ko. Kailangan kong patuloy na magpursigi. Kung magpupursigi ako hanggang sa pinakahuli, maliligtas ako. Kung may magsasabi sa akin ng hindi ka nais-nais na bagay, magpapanggap na lang ako na hindi ko narinig ang mga ito. Kikilos ako na parang hindi ako ang tinutukoy niya, kundi ang ibang tao. Pero paano man sila makinig, pakiramdam pa rin nila na ang ibig sabihin nito ay wala silang hantungan. Pakiramdam nila, ang pagkakapungos sa kanila sa pagkakataong ito ay pagkokondena sa kanila. Nakakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa. Hindi nila makita ang liwanag. Walang kinabukasan at walang hinaharap. Sa sandaling ito, makakaya pa ba ng masasamang tao at mga antikristong ito na manatiling mapagpasensya? Hindi. Hindi nila kaya. Nakikita nila na gumuho ang pag-asa nilang mapagpala, kaya hindi nila kayang manatiling mapagpasensya. Hindi lang ba talaga nila kayang manatiling mapagpasensya? Hindi ba't aaksyon na nila ito? Oo, aaksyon sila. Anong mga aksyon ang maaaring gagawin nila? Maaaring magpakalat sila ng pagkanegatibo at maaaring ilihis nila ang ilang kapatid na walang pagkilatis na pumanig sa kanila, ipagtanggol sila at ireklamo ang mga hinaing nila. Tama. Sa sandaling makaramdam sila ng kawalan ng pag-asa, aaksyon sila. Iisipin nila, hindi mo ako nililinang o inilalagay sa mahahalagang posisyon at gusto mo rin akong itiwalag. Kung hindi ako pagpapalain, huwag mong isipin na pagpapalain ka. Kung hindi ako papanatilihin sa lugar na ito, may puwang para sa akin sa ibang lugar. Pero kung aalis ako, magsasama ako ng 2 tao sa pagbagsak ko. Hindi ka naging mabait sa akin, kaya gagawan din kita ng masama. Hindi ba't gusto mo akong itiwalag? Pagbabayaran mo ang pagsasabi niyan. Hindi na sila magtitimpi at magsisimula na silang magprotesta at malalantad ang kalikasang diwa nila ng pagkamuhi sa katotohanan. Pagkatapos, maglalaho lahat ang kanilang kasigasigan, pagtalikod, ang kanilang mga paggugol, at ang kanilang pagdurusa at pagbabayad ng halaga habang gumuguho ang kanilang pag-asa na pagpalain. Sa sandaling iyon,
Makikita ng mga tao na ang dating kasigasigan nila sa pagugol ng sarili nila para sa Diyos at ang pagdurusa at pagbabayad nila ng halaga ay pawang huwad at isang pagkukunwari lamang. Sa sandaling matanggal o matiwalag ang mga antikristo, hindi na sila nagtitimpi at malaya silang nagrereklamo at nalalantad ang malademonyo nilang katangian. Anong malademonyong katangian ang nalalantad? Dati, talagang hindi nila ginampanan ang mga tungkulin nila para maghangad sa katotohanan at magkamit ng kaligtasan, kundi para magkamit ng mga pagpapala at sinasabi nila ngayon ang katotohanan tungkol dito at ibinubunyag ang totoong sitwasyon. Sinasabi nila, kung hindi ako nagsisikap na makapasok sa kaharian ng langit o makakuha ng mga pagpapala at dakilang kaluwalhatian kalaunan, makikisalamuha ba ako sa mga taong tulad ninyo na mas mababa pa kaysa sa dumi? Karapat-dapat ba kayo sa presensya ko? Hindi ninyo ako nililinang o inaangat at gusto ninyo akong itiwalag. Balang araw, ipapakita ko sa iyo na may kabayaran ang pagtitiwalag mo sa akin at ipapakita ko ang mga kahihinatnan na pagdurusahan mo dahil dito. Ipinapakalat ng mga antikristo ang mga ideyang ito at lumalabas mula sa kanila ang mga maladyaablong salitang ito. Kapag hindi na sila makapagtimpi, nalalantad ang mapaminsala nilang kalikasan at malupit na disposisyon at nagsisimula silang magpakalat ng mga kuro-kuro. Nagsisimula rin silang akitin ang mga bagong mananampalataya na may medyo mababang tayog at walang pagkilatis, na hindi naghahangad sa katotohanan at madalas na negatibo at mahina, at inaakit din nila ang mga palaging pabasta-basta sa mga tungkulin nila at hindi tunay na nananampalataya sa Diyos. Gaya ng sinabi nila mismo, kung ititiwalag mo ako, isasama ko sa pagbagsak ko ang ibang tao. Hindi ba't nabubunyag ang sataniko nilang kalikasan? Gagawin ba ito ng mga normal na tao? Sa pangkalahatan, nalulungkot at nasasaktan lang ang mga taong may mga tiwaling disposisyon kapag tinatanggal sila. Naniniwala na wala na silang pag-asa, pero dahil sa konsensya nila ay naiisip nila, kasalanan namin ito, hindi namin natupad ang mga tungkulin namin. Sa hinaharap, magsusumikap akong maging mas mahusay at ang Diyos na ang bahala kung paano niya ako tatratuhin at kung ano ang mga pagpapasya niya para sa akin. Iyon ay gawain ng Diyos. Walang karapatan ang mga tao na humingi ng anuman sa Diyos. Hindi ba't nakabatay sa mga pagpapamalas ng mga tao ang mga kilos ng Diyos? Kung tumatahak ang isang tao sa maling landas, nararapat lamang siyang disiplinahin at ituwid. Walang duda rito. Ngayon, ang nakakalungkot ay mahina ang kakayahan ko at hindi ko matugunan ang mga layunin ng Diyos at hindi ko nauunawaan ang mga katotohanang prinsipyo at kumikilos ako ng arbitraryo at sutil batay sa mga tiwaling disposisyon ko. Nararapat lang na itiwalag ako, pero umaasa ako na magkakaroon ako ng pagkakataong makabawi sa hinaharap. Ang mga taong may maliit na konsensya ay tatahak sa isang landas gaya nito. Pinipili nilang ikonsidera ang issue sa ganitong paraan at sa huli, pinipili rin nilang lutasin ang issue sa ganitong paraan. Siyempre, hindi marami ang mga elemento ng pagsasagawa sa katotohanan sa loob nito, pero dahil mayroong konsensya ang mga taong ito,
Hindi sila aabot sa puntong lalabanan nila ang Diyos, lalapastanganin ang Diyos o sasalungatin ang Diyos. Pero hindi ganoon ang mga Antikristo. Dahil mayroon silang malupit na kalikasan, likas silang antagonistiko sa Diyos. Kapag may banta sa mga kinabukasan at kapalaran nila o kapag inalis ang mga ito, kapag wala silang makitang anumang pag-asa na mabuhay, pinipili nilang magpakalat ng mga kuro-kuro, husgahan ang gawain ng Diyos at udyukan ang mga hindi mananampalatayang kakampi nila, naguluhin ang gawain ng sambahayan ng Diyos kasama nila. Tumatanggi pa nga silang panagutan ang anumang dati nilang maling gawa at mga pagsalangsang, pati na ang anumang kawalang idinulot nila sa gawain o ari-arian ng sambahayan ng Diyos. Kapag pinakikitunguhan at itinitiwalag sila ng sambahayan ng Diyos, sinasabi nila ang isang pangungusap na pinakamadalas na sinasabi ng mga Antikristo. Ano ito? Kung hindi ako papanatilihin sa lugar na ito, may puwang para sa akin sa ibang lugar. Hindi ba't isa rin itong maladiablong pangungusap? Isa itong bagay na hindi kayang sabihin ng isang taong may normal na pagkatao, may pakiramdam ng kahihiyan at may konsensya. Tinatawag natin ang mga ito na mga maladiablong salita. Ang mga ito ay iba't ibang pagpapamalas ng malulupit na disposisyon na ibinubunyag ng mga Antikristo kapag pinupungusan sila at nararamdaman nila na nanganganib ang katayuan at reputasyon nila, na may banta sa katayuan at katanyagan nila, at lalo na malapit na silang pagkaitan ng mga kinabukasan at kapalaran nila. Kasabay nito, nalalantad ang kanilang hindi mananampalatayang diwa. Sa realidad, ang pagpupungos ng sambahayan ng Diyos sa mga tao ay ganap na dahil kumikilos sila ng sutil at arbitraryo sa paggampan ng mga tungkulin nila, kaya nagagambala at nagugulo ang gawain ng sambahayan ng Diyos, at hindi sila nagninilay-nilay o nagsisisi, saka lamang sila pinupungusan ng sambahayan ng Diyos. Sa sitwasyong ito, ang pagpupungos ba sa kanila ay nangangahulugang itinitiwalag sila? Tiyak na hindi. Dapat tanggapin ito ng mga tao ng positibo. Sa kontekstong ito, ang anumang pagpupungos, sa pamamagitan man ng Diyos o ng tao, nagmumula man ito sa mga leader at manggagawa o sa mga kapatid, ay hindi mapaminsala at kapaki-pakinabang ito sa gawain ng iglesia. Ang magawang pungusan ang isang tao kapag kumilos ito ng sutil at arbitraryo, at kapag ginulo nito ang gawain ng sambahayan ng Diyos, ay isang makatarungan at positibong bagay. Isa itong bagay na dapat gawin ng mga matuwid na tao at ng mga nagmamahal sa katotohanan. Ngunit kapag hindi ito tinatanggap at sa halip ay tinututulan ito ng mga taong pinupungusan dahil sa mga pagsalangsang nila na nagbubunga ng pagkamuhi at mapaghiganting pag-iisip, hindi ito wasto at buktot ito. Napakaraming taong gumagampan ng mga tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Sino sa kanila ang hindi nakaranas na mapungusan? Ilang tao ang naging negatibo at tutol dahil pinungusan sila o nagtangka pang ang magpakamatay, na pakiramdam nila ay hindi sila pagpapalain at nawala silang pag-asa, at kaya gusto nilang isuko ang tungkulin nila na maging bastos at mag-alboroto, at nagsimulang mamuhi sa iba at gusto pang ang maghiganti sa mga ito. Hindi talaga marami ang mga taong ganoon. Tanging masasamang tao ang makakagawa ng mga gayong bagay.
Tanging masasamang tao ang tumuturing sa pagkakapungos bilang maling pagtrato ng mga taong mainitin ang ulo. Siyempre, nararapat ang lahat ng pagpupungos na binabanggit ng sambahayan ng Diyos. Ginagawa ang lahat ng ito para sa gawain ng iglesia at sa buhay pagpasok ng mga individual. Isa itong positibong bagay na naaayon sa layunin ng Diyos at ganap na ayon sa salita ng Diyos. Kapag pinupungusan ang mga antikristo, palagi nilang sinusubukang ipagtanggol ang reputasyon, katayuan, at dignidad nila. Inuugnay nila ito sa sarili nilang mga interes at lalo na sa mga kinabukasan at kapalaran nila. Kung nakasasama sa reputasyon, katayuan, at dignidad nila ang pagkakapungos, hindi nila ito kayang tanggapin. Kung matindi ang pagpupungos sa kanila at hindi lang nito sinisira ang reputasyon, katayuan at dignidad nila, kundi nagiging bantarin sa mga kinabukasan at kapalaran nila, mas lalo pang hindi nila ito kayang tanggapin. Sa madaling salita, kahit sino pa ang pumupungos sa kanila, hindi ito kayang tanggapin ng mga antikristo mula sa Diyos. Hindi nila magawang pagnilayan at kilalanin ang sarili nila na matuto ng mga aral mula sa pagkakapungos, na magtamo ng tunay na pagsisisi o ng mas mahusay na paggampan sa mga tungkulin nila. Sa halip, sa puso nila ay lumalaban sila at may saloobin sila ng pagtutol at pagtanggi na tanggapin ito. Ito ang saloobin ng mga antikristo sa pagkakapungos at kumakatawan din ito sa saloobin nila sa katotohanan. Pagdating sa pagpupungos, ano ang dapat malaman ng mga tao kahit papaano? Dapat maranasan ang pagkakapungos para magampanan ang tungkulin ng isang tao sa paraang pasok sa pamantayan. Hindi pwedeng wala ito. Isa itong bagay na dapat harapin ng mga tao sa araw-araw at maranasan ng madalas para magtamo ng kaligtasan sa kanilang pananalig sa Diyos. Walang sino man ang maaaring hindi mapungusan. Ang pagkakapungos ba sa isang tao ay isang bagay na may kinalaman sa kanyang mga kinabukasan at kapalaran? Hindi. Para saan ba ang pagpupungos sa isang tao? Ito ba ay para kondinahin siya? Hindi. Ito ay para tulungan ang mga tao na maunawaan ang katotohanan at magawa ang kanilang tungkulin ayon sa mga prinsipyo. Tama iyon. Iyon ang pinakatamang pagkaunawa ukol dito. Ang pagpupungos sa isang tao ay isang uri ng disiplina, isang uri ng pagtutuwid, at likas na isa rin itong uri ng pagtulong at pagsagip sa mga tao. Ang pagkakapungos ay nagtutulot sa iyo na mabago mo ng maagap ang maling paghahangad mo. Tinutulutan ka nitong agarang matanto ang mga problemang kasalukuyang mayroon ka at tinutulutan kang makita ng maagap ang mga tiwaling disposisyong ipinapakita mo. Ano't ano paman, nakakatulong sa iyo ang pagkakapungos na malaman mo ang iyong mga pagkakamali at magawa mo ang iyong mga tungkulin ayon sa mga prinsipyo. Maagap ka nitong pinipigilan na makapagdulot ng mga pagkalihis at na maligaw, at pinipigilan ka nito na makapagdulot ng mga kalamidad. Hindi ba't ito ang pinakamalaking tulong sa mga tao, ang kanilang pinakamalaking pagsagip? Dapat magawang tratuhin ng tama ng mga may konsensya at katwiran ang pagkakapungos. Bakit hindi matanggap ng mga antikristo ang pagpupungos? Dahil iniisip nila na ang pagkakapungos ay nagmumula sa tao at hindi sa Diyos.
Iniisip nila na ang sino mang pumupungo sa kanila ay nagpapahirap sa buhay nila at pinapahirapan sila. Batay sa mentalidad ng mga Antikristo, tumatanggi silang tanggapin ang pagkakapungos sa pangunahing dahilan na hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Hindi sila natututo ng mga aral mula sa pagkakapungos at hindi nila nagagawang kilalanin ang sarili nila o hanapin ang katotohanan. Ito ang pinagmumulan ng hindi nila pagtanggap sa pagkakapungos. Umiiral sa loob ng puso nila ang ganoon kalaking problema na nagkukumpirma na tutol sa katotohanan at mapanlaban sa katotohanan ang kalikasang diwa ng mga Antikristo.